Alexa's POV. Kahapon pa sana kami dito, ngunit nang papunta na nga kami sa helicopter ay bigla kaming hinabol ni Lester. Nag-usap sila saglit, at mukhang may hindi magandang nangyari dahil na rin sa pagdilim ng mukha ni Lucas. Humingi siya ng paumanhin ngunit siniguro niyang maaga nga ang alis namin ngayon. Nag-agahan kami ni Lucas sa dining area, kung saan mayroon ding sliding glass door na nakabukas, kaya naman tagusan din ang hangin. Maaga pa kaya hindi pa rin mainat ang singaw ng hangin. Masarap ang inihandang pagkain ni Aling Sally, ang asawa ni Mang Berting na siyang kumuha ng aming bag kanina. Mga seafoods lahat at hindi hinayaan ni Lucas na marumihan ang aking mga kamay, dahil talagang ipinaghimay niya ako ng isda at ipinagbalat ng hipon. May kasama pang pagsubo, at ang kailangan ko lang gawin ay ang ngumanga at ngumuya na kung pwede lang din yata, ay ginawa na rin niya para sa akin. Nang matapos kaming kumain ay lumabas kami sa lanay. Basta iyon ang tawag ko doon kasi para siyang terrace bago pumasok sa bahay, tapos may bubong kaya hindi mainit. Alas 9 pa lang ng umaga at dahil busog na busog kami pareho, ay pahinga ang hanap ng aming katawan. Baby, anong course ang gusto mong kunin pag nag-college ka na? Tanong ni Lucas, habang hinahagod ang aking paa na nakapatong sa kanyang hita. Ako naman ay hawak ang aking cellphone at pinipicturean siya, at pati na rin ako. Accountancy. Bigla si Lucas na patigil sa ginagawa, kaya naman tumingin ako sa kanya. Why? Sabi kasi ni Selena, kapag nakapasa daw ako sa board exam, ay pwedeng kahit sa bahay lang ako, habang tumatanggap ng client para sa pirma ko. Dahil lang doon. Tanong niya, anong dahil lang doon? Kapag ganun lang ang trabaho ko ay may oras ako sa bahay, sa iyo at sa future anak natin. Hindi ko na kailangang pumasok sa isang kumpanya, at igugol ang maghapon ko doon, habang nag-aalala ako sa anak natin kung sakali, o kaya naman ay sayo na baka may tinitingnan ka ng iba. Natawa si Lucas sa huli kong sinabi, at saka ako binigyan ng dirty finger, at saka Ayman Westra iyon sa pinabilog niyang daliri palabas at papasok sabay sabing, sayo lang, baby. Ang bastos mo talaga. Bulalas ko sabay tingin sa paligid dahil baka mamaya ay nandoon lang pala si Mang Berting or si Aling Sally. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Lucas, na ikinapula ng pisngi ko dahil alam ko ang sagot doon. Answer me, baby. Gusto ko syempre. Itinuro niya ng hintuturo niya sa akin, bago iyon pinagalaw na tila pinapalapit ako. At nang gawin ko nga ay bigla niya akong pinitik sa noo. Aray! Ganyan lagi ang isasagot mo sa kamanyakan ko ha? Kailangan laging may pitik? Tanong ko, para hindi mo makalimutan. Ngumuso ako sa kanya at tinitigan naman niya ako ng matagal. Alam mo ba kung gaano ko kagustang maangkin ka ng paulit-ulit, baby? Bigla niyang tanong. Sinalubong ko ang kanyang tingin kasabay ang pagtayo mula sa aking kinauupuan, para kumandong sa kanya. Alam mo rin ba kung gaano ko kagusto ang maangkin mo ng paulit-ulit? Tanong kong nangaakit. Ngumiti siya sa akin bago ako hinalikan. Naramdaman kong kakaiba ang halik niya ngayon, walang pagmamadali at punong-puno ng panunuyo. Para bang gusto niyang namnamin ng husto, at gustong-gusto kapag ganun siya, dahil lalo kong nararamdaman ang kabataan ko, pati na rin ang agwat ng edad namin. Hindi sa naiisip kong napakatanda niya para sa akin. Sadya lang masarap sa pakiramdam, kapag alam kong nagiging maingat siya sa akin. Pero nasasarapan din ako kapag gigil siya sa pag-angkin sa akin, na nangyayari lang kapag medyo matagal na nang huli kaming magniig. Gumapang na ang kanyang kamay sa aking katawan, ngunit bigla itong tumigil, ngunit hindi sa paghalik sa akin. Hindi inaalis ang pagkakahinang ng aming mga bibig, ay tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan, at nagsimulang maglakad papasok sa silid. Hindi pa namin iyon natingnan, ngunit parang alam na niya kung saan banda iyon. Si Lucas na rin ang nagbukas ng pintuan, at nagsara nun bago niya ako isinandal doon, habang patuloy ang aming paghahalikan. Inilislas niya ang palda ko bago hinila ang aking panloob ko, na basta na lang din niya binitawan. Tapos ay ang butunes naman ng aking blouse ang nakonsonadahan ng kanyang kamay, at isa-isang kinalas iyon hanggang sa malantad ang aking cleavage. At sabay naming narating ang unang pagbulusok ng aming kaligayahan. Naiiyak na tumango ako, at saka hinawakan ang kamay ni Lucas habang hawak pa rin nito ang
Singsing kasabay ang paggiya sa kanya para tumayo. Oo, Lucas. Gusto kong makasama ka sa habang buhay ko. Kinuha ni Lucas ang singsing at isinuot iyon sa akin. Hinding-hindi ko tatanggalin ito, mahal ko. Siguradong kumikinang ang aking mga mata nang sabihin ko iyon, at masaya akong makita ang kaligayahan din sa mga mata niya. Pagkatapos noon ay pinagsalikop niya ang aming mga kamay, at saka ako ay nalalayang maglakad papunta sa dalampasigan. Ang sarap sa pakiramdam dahil kami lang dalawa talaga, at ramdam ko ang pagka-romantic ng paligid na hindi ko inakala na mararanasan ko. Dati ay inisip ko na huwag na lang mag-asawa, dahil sa mga nakikita ko sa aking paligid. Alam mo yon, mga lalaking tambay, at mga walang matinong magawa sa buhay ang puro nakikita ko, dahil hindi naman nga ako nag-aaral. Pero ang pagdating ni Lucas sa buhay ko ang siyang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Inakbayan ako ni Lucas matapos niyang ilipat ang kamay kong hawak niya kanina sa kabila, kaya naman halos nakasandig na ako ngayon sa kanyang dibdib, habang patuloy kami sa paglalakad, hanggang sa makarating kami sa lugar kung saan mayroong nakatayong tent. Hindi iyon kalayuan sa pinagkainan namin, gayon din sa villa. Mayroong bonfire na naka-ready pati na mauupuan. Isang malaking sapin iyon na pwede kaming mahiga. I'll ask Mang Berting to prepare this, sabi ni Lucas nang pareho na kaming makaupo sa gitna noon. Mayroong unan din kaya hindi ko mapigil ang ma-excite. Nasa likuran ko siya habang nasa pagitan ako ng mga legs niya. Yapos-yapos niya ako sa ilalim ng quilt, para siguro hindi ako lamigin. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakasandig ko sa kanyang dibdib at sana ay palagi kaming ganito. I love you, baby. Hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo. Love you too, Lucas. Hindi rin ako magsasawang tugunin ka. Nanatili kaming magkayakap, at sa ganong sitwasyon ng mahaba-habang sandali. Ramdam ko ang manaka na kanyang pagbantong hininga tapos ay hahalikan niya ang aking ulo. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na ang paghalik niya mula sa aking sentido, pababa sa aking pisngi at leeg kung saan na siya nagbabad. Kagaya ng madalas niyang gawin ay sinimsam niya ang aking amoy, salaitan ng pagsipsip niya sa aking leeg, na siguradong magkakaroon ng kiss mark. Bahagya kong naitagilid ang aking leeg para mas makapag-explore pa si Lucas roon. Ang mga kamay niyang nakayapos sa akin sa ilalim ng quilt, ay sapo-sapo na ang aking dalawang bundok, at marahan na iyon minamasahe, dahilan upang mapaliyad ako ng husto, at nasa bunutan siya para lang din ay sobsob pa ang kanyang mukha sa aking leeg. Hindi ko na napigilan ang paglabas ng ungol sa aking mga labi. Ang bango-bango mo talaga, baby, sabi naman ni Lucas, habang patuloy siya sa kanyang ginagawa. Bahagya kong ipinaling ang aking mukha sa kanya, at doon nagsalubong ang aming mga tingin. Bago kinuyumos ng halik ang aking lobby, na akin din namang tinugon hanggang sa tuluyan na kaming madarang ng husto. Hindi ko na naisip kung nasaan ba kami ng mga oras na ito, basta ang mahalaga lang sa akin ay kaming dalawa, at ang kaligayahan at pagnanasang bumabalot sa aming katawan. 2 linggo na nang makabalik kami ng Pampanga, at walang pagsidlan ang kaligayahan ko. Ulit kong inaalala ang mga oras namin ni Lucas sa isla kaya itong si Cecil ay panay rin ang panunokso sa akin. Tinatanggap ko na lang dahil useless din naman kung I'd deny ko pa, gayong kitang-kita na nga sa mukha at kilos ko ang pagiging blumang. Pakiramdam ko ay wala nang magpapasire pa ng araw ko. Break time ko at kasalukuyan akong nakatambay sa tapat ng resto, katabi ng guard nang biglang dumating na naman si Martina. Ano ba naman ang babaeng ito? Wala na ba siyang magawa sa buhay niya? Talaga bang hindi siya matatahimik kung hindi ako mawawala sa landas niya? Alexa, tingnan mo ang pagkakangisi o, parang akala mo ay nanalo sa loto. Nginitian ko na lang ang guard namin, papalapit na kasi si Martina mahirap na, at baka marinig pa ang sasabihin ko ay lalo pa siyang magwala. Hi, Alexa, sabi niya nang magkatapat na kami. Inihanda ko na ang aking sarili dahil ayaw ko na rin namang samalo ng sampal niya. Masyado na siyang namimahasa, hindi ako ipinanganak ng nanay ko para lang saktan niya. Good evening, ma'am. Kailangan ko pa rin siyang ituring na customer kahit na nga alam naman namin na bawal na siya dito. Mukhang masaya ka sabi niya ulit. Ganun ba ako ka-obvious? Hindi ko siya pinansin kaya naman nagpatuloy siya sa pagsasalita. Miss Martina,
Awat sana ng guard ngunit tinaasan lang siya ng kamay ng babae. Alam ko ang ginagawa ko at hindi ako gagawa ng iskandalo rito. Gusto ko lang nagisingin ang babaeng ito, sa inaakala niyang magandang panaginip ngunit binabangungot na pala. Yumar ko ang aking kilay dahil sa sinabi niya, parang may alam siya na hindi ko alam. Hindi pa rin ako umimik at tinanguan ko na lang ang guard kaya bahagya itong lumayo sa amin. Si Martina naman ay mas pinaliit pa ang aming distansya. Nang magkatapat na kami ng husto ay binigyan na naman niya ako ng ngising nakakasar. Ang sarap lamukusan ng mukha niya sa totoo lang at kahit na sinong nasa kinalalagyan ko ngayon ay maiintindihan ang nararamdaman ko. Masarap ba? Tanong niya. Ano? Tanong ko rin dahil hindi ko naiintindihan ang tanong niya. Masarap bang magpaligaya si Lucas? Kung ano man ang namamagitan or ginagawa namin, at sa amin na lang iyon at kami lang ang nakakaalam. Hindi ko inaalis ang tingin sa kanya, kaya naman kitang-kita ko ang pagngisi niyang akala mo ay sinapian ng demonyo. Hindi lang kayong dalawa ang nakakaalam nun, dear. Napatda ako sa sinabi niya, anong ibig niyang sabihin doon? Alam ko dahil bago kanya pinaligaya, ay ako muna. Nanigas ang aking panga dahil sa mga lumabas na salita sa bibig niya, kasabay ang pakiramdam na. Parang naiskandalo ako. Sino bang matinong babae or tao ang magsasabi ng kagaya ng sinabi niya? Hindi ko makita ang rason kung bakit mo sinasabi sa akin yan. Nagsalita na ako, dahil hindi ko na kayang pakinggan pa ang kalaswa ang lumalabas sa bibig niya. Oo nga at nagmamakalove kami ni Lucas, pero sa amin na lang dalawa iyon. Hindi ko kailangang ipangalandakan kung gaano kasarap, or kung ilang beses. Napansin ko ang pagtaas ng gilid ng kanyang mga labi, na tila nang uuyam bago niya inalapit ang kanyang bibig sa aking tenga. Sabihin mo, gaano kasarap sa pakiramdam ang paligayahin, at pasaripan sa kama ng taong pumatay sa mga magulang mo. Hindi ako nakagalaw at parang nanigas ang buo kong katawan kasabay ang tila pagkakatulos ko sa aking kinatatayuan. Ano raw? Anong sinabi niya? Inilayo niya ang kanyang ulo, at muling humarap sa akin. Magkahinang ang mga mata, habang ang akin ay puno ng agam-agam, pagkagulat at disbelief, ang sa kanya naman ay puno ng pang-aasar at pang-uuyam. Sige pa, Lucas, sige pa. Don't stop. Ang biglang ungol niya na may kasama pang pag-arte ng mukha, na akala mo ay talagang nasasarapan bago ito tumawa ng malakas. Tawang nakakainis at nakakainsulto. Sinamantala niya ng tuluyan ang pagkamaang ko dahil sa ipinagtapat niya. Sabihin mo Alexa kung gaano kasarap. Panghahamon niya nang tumigil siya sa pagtawa. Pero higit pa riyan, mas gusto kong malaman, kung ano kaya ang masasabi ng mga magulang mo kung malalaman nila na ang lalaking kinamamatayan mong umangkin sa'yo, ay siya rin palang dahilan ng kanilang kamatayan. Ano kaya ang mararamdaman nila kapag nalaman nila na pumayag kang maging parausan, ng lalaking sanhi ng maaga nilang pagkawala sa mundo? Hindi pa rin ako umimik na kinuhang pagkakataon ni Martina, upang lalo pa niyang malason ang aking isip. Ano kaya ang masasabi ng kapatid mo kapag nalaman niya na pinagpapasasaan ka ng lalaking pumatay sa magulang niya, at ngayon ay pinagkakautangan niyo pa ng loob dahil sa pagkupkop sa inyo? Hindi ko alam kung paano natapos ang pag-uusap namin ni Martina dahil hindi na ako nakagalaw pa. Kung hindi pa ako tinapik ng guard, ay hindi ako mababalik sa aking sarili na pansamantala akong nawala. Basta nang pumasok ako sa loob ng resto ay dumiretso ako sa aking manager at nagpaalam na gusto ko nang umuwi. Alam kong nagtataka siya at gustong humingi ng aking eksplanasyon ngunit pasalamat ako na mas pinili niyang igalang ang pananahimik ko, dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta lalo at wala pa si Lucas para sunduin ako ay wala sa sariling naglakad lang ako. Naglakad lang ako ng naglakad na hindi alintana ang mga mata ng mga taong nakakasalubong ko na matamang sinusundan ako ng tingin. Medyo maaga pa kaya naman marami pang tao ang naglalakad sa paligid. Marahil ay mga galing sa maghapong pagtatrabaho o kaya naman ay sa eskwelahan. Hindi ko maiwasan ang mapabuntong hininga. Hindi ko malubos maisip kung bakit nangyayari sa akin ito. Nay, Tay, kung naririnig niyo po ako, sagutin niyo po ang tanong ko, masama po ba akong anak? Si Lucas ba talaga ang dahilan ng pagkamatay niyo? Ipinilig ko ang aking ulo, at saka pinahiran ang luhang naglalandes na pala sa king pisngi.
Hindi dapat ako basta-basta maniwala sa sinabi ng babaeng iyon, alam kong patay na patay rin siya kay Lucas kaya maaaring gawa-gawa niya lang ang bagay na iyon. Kailangan ko siyang makausap at tanungin, iyon ang dapat kong gawin. Buo na ang loob ko na gawin iyon, ngunit ang takot ay mabilis na lumukab sa buo kong katawan nang bigla kong tanungin ang aking sarili. Paano kung siya nga? Ano ang sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? Napaigtad ako sa tunog ng busina kasabay ang pagtigil ng sasakyan sa tabi ko. Nang tingnan ko ay si David pala iyon. Ang aga mo yata, pauwi ka na ba? Tanong niya nang ibaba niya ang bintana ng sasakyan niya. Pwede bang makisabay? Tanong ko matapos ang medyo matagal ko ring pag-iisip. Sure, lika na. Binuksan ko ang pintuan ng passenger seat at sumakay na rin. Saan ka ba banda? Tanong niya. Pwede bang doon muna tayo sa tahimik? Sa makakapag-isip ako. Tanong ko. Wala akong narinig sa kanya at nanatili lang din akong nakatingin sa unahan. Siguro ay napansin niyang tila may dalahin ako. Kaya naman nagsimula na siyang magmaneho. We're here, narinig kong sabi ni David kaya naman napatingin ako sa paligid. Deca Park, halika, doon tayo sa lakeside. Bumaba kami ng sasakyan at nagsimulang maglakad. Sa 19 years ng buhay ko ay ngayon lang ako nakapunta dito. Maganda ang lugar, hindi bagay sa sama ng bug zone ng damdamin ko ng mga oras na ito. Habang naglalakad ay nakapansin ako ng mauupuan kaya naman agad akong pamwesto doon, saka tumingin sa malayo. Ramdam ko ang pagsunod lang sa akin ni David, at kahit na nakakaramdam ako ng hiya sa kanya dahil sa paghila ko sa kanya dito ay binaliwala ko na lang. Umupo siya sa tabi ko kaya naman nilingon ko siya at tinanong. Pwede ko bang malaman kung ano na ang nangyari sa kaso ng mangga magulang ko? Tumingin siya sa akin at pinagmasdan akong mabuti. Hindi siya nagsalita, basta nakatingin lang din sa akin. At dahil doon ay alam ko na ang sagot. Bakit may palagay akong may alam ka na rin? Tanong niya. May ebidensya ka na ba? Tanong ko rin at tumanggaw naman ito. Actually recently ko lang ito nalaman, may nagpadala ng footage sa akin. Noong una ay hindi ko pa pinaniwalaan dahil nga baka fabricated lang kaya naman pina-check ko muna sa kaibigan ko na eksperto pagdating sa ganyang bagay. At, tanong ko, it won. At iniisip ko talaga kung sasabihin ko ba ito sa'yo o hindi. Alam ko kasi na masasaktan ka dahil nga sa nakita ko kayo sa restaurant. Dumukot siya sa kanyang bulsa, at mula doon ay inilabas niya ang kanyang cellphone. May kung anong binuksan siya doon bago inabot sa akin. Mga footage yan ng scene pati na rin ang mga daan na tinahak ng sasakyang dahilan ng aksidente. Hanggang sa huling destinasyon at bumaba ang driver. Patuloy siya sa pagsasalita habang pinapanood ko naman ang video. Pakiramdam ko ay nagkapira-piraso ang aking puso, nang mula sa driver's seat ay bumaba si Lucas. Hindi ko na rin napigilan ang pagbuhos ng aking luha. Ang sakit-sakit kasi, bakit siya pa? Mahal na mahal ko siya, mahal na mahal ko si Lucas. Matapos ang pag-uusap namin ni David, ay nagpahatid lang ako hanggang sa matao pang bahagi ng bayan. Nang makaalis siya ay saka ako tumawag ng tricycle papunta naman sa sakayan ko kapag nag-out ako sa resto para doon sumakay pa uwi. Paligoy-ligoy, pero ayaw ko lang kasing malaman ni David kung saan ako nakatira. Lito pa rin ang isip ko, pero isang bagay ang malinaw pa rin sa akin. Mahal ko pa rin si Lucas at hindi ko pa rin alam kung paano tatanggapin ang katotohanang siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Sa buong pag-iisip ko ay nakahawak ako sa singsing na ibinigay sa akin ni Lucas. Mabigat ang aking kalooban nang bumaba ako sa tricycle na sinasakyan ko, nang huminto kami sa mataas na gate ng property ni Lucas. Wala sa sarili na kumatok ako at pinagbuksan naman ng guard, saka ako nagpatuloy sa paglakad nang biglang may humiklat sa akin at dinala sa sasakyan. Lucas, mahinang sabi ko nang pumasok na rin siya sa loob. Hindi siya umimik habang nagsimula ng magmaneho ang driver kaya naman nanahimik na lang din ako. Mabuti na siguro ito dahil hindi ko rin namnan alam ang gagawin ko. Nang makarating sa bahay ay naunang bumaba si Lucas na sinundan ko naman. Sabay kaming naglakad papasok at damang-dama ko ang galit niya. Pagdating sa aming silid ay ibinalibag niya pa Sarah ang pintuan na ikinagulat ko. Saan ka nang galing, Alexa? Tanong ni Lucas. Ha, sa trabaho. Sinungaling.
Galit niyang sigaw kaya naman napapitlag ako kasabay ang pagpikit. Nakaramdam ako ng takot dahil alam kong totoo ang sinasabi niya. Pero hindi ko pwedeng sabihin na magkasama kami ni David at wala rin akong lakas ng loob para kumprontahin siya tungkol sa nalaman ko. Aray, sabi ko nang hiklatin niya ako sa braso, kaya nabitawan ko ang aking bag, at nalaglag sa sahig. Hindi nagbago ang itsura ng mukha niya, mukha pa rin itong galit na para bang anytime ay bigla na lang talagang mananakit. Tapos ay pinisil niya ang aking pisngi ko, habang salo-salo ng palad niya ang baba ko. Sino ang kasama mo at saan kayo nagpunta? Tanong niya ulit na parang nagtitimpi ng galit. Nanlilisik ang kanyang mga mata na parang hindi siya ang Lucas na mahal ko. Wala. Ako lang, pagsisinungaling ko pa habang umiiyak na. Ano, nagamit ka na rin ba ng kung sino mang lalaking kasama mo? Hindi ko na talaga kilala ang kaharap ko ngayon. Grabe ang galit na nasa mukha ni Lucas, at hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ideya ng pinagsasasabi niya. Ha? Hindi. Ano ba ang sinasabi mo, Lucas? Magsabi ka ng totoo. Sigaw niya, napapikit na ako habang sige ang pagdaloy ng aking luha. Nasasaktan ako sa pagpisil niya sa mukha ko, pati na rin sa pagbibintang niya sa akin. Napahawak ako sa kamay niya nang maramdaman ko ang lalo pang paghigpit ng pagkakapisil niya sa pisngi ko. Binitawan niya ako at saka binuhat bago ibinagsak sa kama. Let's see kung nakagamit ka nga o hindi. Pagkasabi niya noon at walang sabi-sabing hinubad niya ang aking pantalon, pati na ang aking panloob, saka sinalat ang aking harapan. Ang akala ko ay okay na, dahil kung bakas ng pakikipagtalik ang hinahanap niya ay wala naman talaga dahil wala namang nangyari sa amin ni David. Malinis ang konsensya ko dahil siya lang naman ang lalaking gusto kong makapiling at makaniig. Akala ko ay okay na kaya babangon na sana ako. Pero, bigla siyang nagkalas ng sinturon, at tuluyang naghubad bago ako dinaganan kaya napabalik ako sa paghiga. Lucas, ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Tak ang tanong ko. Hindi ako makapaniwala na gusto niya akong puwersahin, gayong alam naman niya na kanya lang ako ng buong buo. Bakit? Mas gusto mo ba ang ginawa sa'yo ni David, kaysa sa ginagawa ko sa'yo? Paano ba ang pinarones niya sa'yo? Sinampal ko siya dahil sa sinabi niya. Hindi ko akalain na ganun lang din pala kababa ang tingin niya sa akin. Hindi ko akalain na sa bibig pa niya manggagaling ang mga salitang iyon. Paano niya nalaman na kasama ko si David? Si Martina ba? O may nakasunod sa akin na tauhan niya? Kahit na ano pa man ay wala siyang karapatan akong tanungin ng itinanong niya sa akin. Buong puso at buong kaluluwa kong ibinigay at ipinakita sa kanya, kung gaano ko siya kamahal. Nanigas ang kanyang panga, halatang nagpipigil ng kanyang galit. Ngunit nakaramdam na rin ako ng galit lalo at naalala ko na naman ang sinabi sa akin ni Martina. Oo, magkasama kami ni David. Pero nag-usap lang kami at hindi kagaya ng iniisip mo. Sigaw ko. Gusto kong may makausap, gusto kong maliwanagan. Wala akong ginawang masama, kung tutuusin. Ay ikaw pa ang may atraso sa akin. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi si Lucas umimik, pero maya-maya lang ay nakita ko na ang pagngisi niya. Bigla akong kinilabutan dahil sa tingin ko ay nag-iba na ang mukha niya. Hinawakan niya ang dalawang pulsuhan ko gamit ang isang kamay lang niya, saka iyon itinaas sa yulunan ko. Dahil nakadagan pa rin siya sa akin ay ramdam ko ang matigas na rin niyang harapan, at puwersahan niya akong inangkin. Ang galit ko kanina lang ay tuluyan ng naglaho. Sadyang napakahina ko pagdating sa kanya. Ganyan ko kamahal ang lalaking ito, ang lalaking dahilan ng kamatayan ng aking mga magulang. I'm sorry po, Nay, tay kung napakarupok ko. I'm sorry, Meiko, nasabi ko sa sarili. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat. Chapter 75.